So this is our 2019 Kawasaki Ninja 650 and meron tayong mga kailangang ayusin sa motor na to. Kung makikita nyo, stock chain pa yung nakakabit dito. And meron na siyang mga tight spot. Ayan, tight spot ito, tight. Tapos maglo-loosen up siya. Diba? So, given na 2019 bike pa, and naka-stock chain pa rin, kahit anong higpit natin sa kanya, kahit anong adjust, at kahit anong lube, maingay na yung kadena at hindi na pantay yung tension niya. Papalitan natin yan gamit ang bagong biling DID chain na 520. First time ko mapapalit ng kadena. Let's see kung gaano natin katagal papalitan to. So una natin kailangan gawin, since ang mga kadena ng stock is walang master link, kung makikita nyo, kailangan nating baklasin yung stock chain. So ito yung nabili natin sa Shopee na chain breaker tool. So ito yung gagamitin natin para putulin yung ating stock chain na nakakabit. So dalawang bolt yung nakakabit sa kanya. Ang una natin gagawin is i-align natin yung isang rivet ng kadena dito sa butas. And then, pagka na-align na natin, yung isang maliit na yan is tutulakin naman nung rod na ito. Gamit itong mas maliit na bolt. Subukan natin dahil first time natin to gagawin. Let's see kung uubra. So, ayan. I-align natin yung isang rivet dito. Sana magawa natin to successfully. Gagamit na rin para tayo ng gloves para di na tayo mahirapan maglinis ng kamay. So ayan. So ang kailangan nating tool is isang 19 or 19 at isang 14. So 14 para dito at 19 para dito. So una kailangan muna natin itong higpitan. Tight enough naman na siya. So ang nangyari, hinigpitan natin to itong malaki para umapit to dito sa chain. So ang next natin gagawin is itutulak natin yung isang rivet, yung isang pin, tulak natin palabas gamit ito. Sana okay yung tool na nabili natin. So kuha lang natin itong handle at using yung 14mm na tool, sikipan lang natin siya ng sikipan. Nag-fit siya pero kailangan puwersahin. Sobrang higpit. Yan. Tingnan natin kung malalaglag yung pin. Gumana siya. And unti-unti na natin natutulak yung pin. Ayun, naramdaman ko na guys yung pin. Ayun, nalaglag na yung pin guys. So ito yung pin na nalaglag. Luwagan na natin lahat ng setup. So pag nagluwag tayo, luwagan din natin tong push rod, kumbaga. Andun yung pin sa loob. Ayun, naputol na yung kadena. Para magamit pa natin in the future, tago lang natin ang maayos. Spinning. Yan. Pwede na natin siya ulit itago at gamitin sa future. Actually hindi, gagamitin pa pala natin ito mamaya. So yan. So you can see, putol na. Atake na lang natin itong old chain. So yan. Makikita nyo? Ito yung pin and nakalock yung kadena. Nakashoot lang siya dun sa pagitan. Medyo mahirap na siyang i-shoot kasi nasira na naman. Ayun yung mga o-rings. So kung makikita nyo, flat na. Medyo worn out na siya. Okay. So set aside na natin yan. Hindi natin kailangan. So search lang natin sa Google kung ilang links yung meron sa mga Ninja 650 chain specs. So ang sabi dito, gumagamit siya ng 520 pitch na sealed chain with 114 links. So 14 links, 15T tsaka 46. So stock sprockets pa naman yung gamit natin. Uy, may kalaban. Ang gamitin natin is DID 520 na chain. So buksan natin yung chain. Actually nabuksan ko na to, pero hindi ko pa na unwrap sa pagkakapos. Inside the box meron tayong printer. Gold chain yung kinuha natin. So yun, 3 lube naman na siya. And then itong master link. So gaya ng sabi ko, yung kanina stock chain natin is endless link, pero itong papalitan natin is with master link na. So yung lock niya is
a clip type lock. Hindi siya katulad ng iba na riveted type lock na parang ganito. Okay, so clip type, medyo madali siya ikabit. So pag bumili tayo ng bagong chain, siyempre bubuksan natin. So ayan, kung makikita nyo, oily siya. So what we would like to do pagka bumili tayo ng bagong kadena is kukuha tayo ng basahan at pupunasan natin siya as much as we can. Kasi itong oil na to is oil siya para hindi mga lawang yung kadena while in storage. Pero pag gagamitin na natin siya, ayaw natin nung ganito kadaming chain loop kasi mag-feeling lang siya sa motor natin. Okay? So linisan natin siya. Buti na lang naka Ace Pro 2 tayo, may pure video mo. Kasi hindi tayo makapag-vlog ng ganito kadili. Walang pure video ko. Dapat natin kumuha tayo ng chain cleaner, then spray natin dito sa towel natin. Tapos tsaka natin ipahid. Yan, mas dumulas siyang ipahid. Punasan na natin siya. And then, bilangin natin kung ilang links yung kailangan natin gamitin. Pag bumili ka kasi na itong 520 VR, a total of 120 links yung makuha mo. Subukan muna natin i-feed. So gagamit tayo ng Allen wrench para tanggalin ito. Oops, mali. Pumapasok pa kasi tayo sa trabaho eh. At gabi lang tayo may chance gumawa. So yun nga, buti na lang may Insta360 tayo. Hirap ang bilang pala pag nakakabit. So tanggalin na lang siguro natin. So paano nga babilangin yung chain link? Start tayo sa master link as 0. So 0, 1. Inner link yung 1, 2 yung outer link. So kung yung outer link is 2, rest of the outer links keep counting by 2 na lang. Tama? So ito 0, 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 10, 11, 12, 13, tas 14 yung master link. So ito, 13 ang bilang natin dito, pang 14 master link. So dapat 6 yung matitira. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama. So dito natin siya puputulin. So ikabit na natin itong chain breaker natin. Nakailang check na ako. Baka naman magkamali pa ha. Madali lang to eh. Na-analyze ko lang mabuti dahil first time ko. Makikita nyo kumapit na. Pagka kumapit, yung pin lulusot na sa butas na ito pag tinulak na itong maliit. Pero higpitan muna natin to. Ay, yan. Higpit. Higpitan na rin natin to. Higpit. Yeah. Yun, tsaka yung pin, lumalabas na guys, kung nakikita nyo. Yan, so ito siya. Kung makikita nyo, wala na yung pin. Dudulas na siya supposed to be. Yan. So ilan yung links na natira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 114 out of 120 yung nagamit natin. Tumaboy na. So ano ang laman ng master link? Yan ang laman niya. So yung link itself, 4 na O-rings which is yung ipapalaman natin. And then yung clip lock. So yun, na-adjust na natin yung chain adjuster. So makikita nyo, medyo malapit na siya. Kabit na natin yung master link. Pero bago natin ikabit yun, isa sa mahalagang part ng pag-assemble ng chain, kailangan natin itong i-lubricate. May nabili tayo sa Shopee na chain grease. Ayan o. So ito yung gagamitin natin para i-lubricate yung loob. Ayan, kuha tayo ng generous amount. Kasi pupunasan pa naman yun natin yan afterwards. O-ring na siya sa other side. So, isushoot lang natin dito.
Yan yung dalawang o-ring. Nalagay na natin. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. So ito yung other side. Tapos kailangan natin siyang i-press kasi hindi papasok yung lock. Ito na, ikakabit natin yung clip ng chain master link. Nahirapan akong ikabit kanina tong lock kasi yung pin hindi lumalabas dito sa butas. Bitin pa, kaya diniskartehan lang natin. So pag ikakabit nyo to, kailangan yung closed end, kasi dalawa yan eh, open end tsaka closed end. So yung open end dapat nasa likod, and then yung closed end is nasa direction ng travel. So kung travel ng chain is pa ganun, dapat dito siya bumabangga. So nasa closed end yung direction. So gamitin natin ng long nose. God. So yun, na-clip na natin. So luwag pa ng kadena natin. Next day na, after natin nagkatid yung kadena sa aning 50, test nilo naman natin sa daan. Let's go! So yun, testing out the newly installed chain sa ating motor, no? Notice ko agad yung difference unang-una sa sound. Mas tumahimik yung kadena, syempre bago eh. Grabe na talaga yung ingay ng mga nakaraan. Pangalawa ko napansin is yung jerkiness ng motor. Kasi nung hindi pa tayo nagpapalit ng kadena, yun yung sinasabi ko, pagka hinihigpitan mo yung kadena, meron na siyang tight spot tsaka loose spot. So ang nangyayari, hindi ko siya mahigpitan ng sobra kasi ina-adjust ko yung tension base sa tight spot. So pagka napunta na siya sa loose na spot, sobrang luwag naman na. So nangyayari tuloy pagka ganito, traffic halimbawa, kapag ka nagre-release ka ng throttle, aggressive, sumusubsub ka. Pag nag-accelerate ka naman, may delay or mararamdaman mo yung biglaang pitik ng chain, which is not okay syempre. Nangyari, kabanggaan. Tapos yung mga downshift na ganito, suabe, battery smooth downshifts. Uy, si MM189, Mr. Marvin Manglabnan in the house, yo. Uy, inline 4 yun ah. Uy, nasa expressway na tayo. Uy, acceleration, deceleration. Suabe guys, suabe ang kadena. Sarap pumatak. Alam mo yun, kada piga mo, sulit yung piga kasi napupunta lahat sa gulong. Hindi katulad pag maluwag yung kadena, kumakalembang pa yung kadena bago mo maramdaman yung power eh. Pagod ako kagabi pagkakabit ng kadena, dami kong naging error. Yung mga isang oras, actually parang matagal na nga yung 1 hour eh. Hindi, binibidyoan din kasi natin, pero still, sabi mo 1 hour, okay na rin yun. Pero hindi, maabot tayo ng 4 na oras. Ayun, pagod ako. Hindi, tsaka sobrang hirap kasi ang dilim. Iniilawan mo pa yung tools. Tapos kadalasan kapag ka, di ba, expressway, tapos naka big bike tayo. So dati nating chain, di ba, pag tumatabi tayo sa yan, pag nasa innermost lane tayo, okay, didikit tayo sa kotse, nagbo-bounce back yung tunog ng kadena, naririnig natin. Ngayon wala, malinis na malinis. Parang ang sarap tuloy i-exhaust na nito. Delikado na rin kasi yun, di mo sure baka maputulan. Sarap, kada piga talaga, juicy. Suabe yung downshift.